samut-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEBC mo? Hi kaagapay! Ako po si Angelica Calayag. Going 4 years na po ako sa FEBC as an RTV o sa Radyo TV po ng DZAS. Malaki ang naging bahagi po ng DZAS sa buhay ko, hindi lang this year, pero habang lumalaki po ako. Listener po kami, ang family namin since 1970s. Pero nahinto po yun dahil hindi kami nakakabili ng radio kasi medyo mahal siya during that time. So, nung 2010, nag-start po akong makinig kasi ginawan po ng paraan ni Mama na mabuksan yung luma naming radio sa bahay. So, natatandaan ko po yun. Malaking radyo siya, makaluma. At si Mama Christy po, siya ang nag-introduce sa akin personally ng DZAS. Kasi siya yung laging nag-open ng radio sa amin tuwing umaga. Halos lahat po ng intro, stinger, at mga papuri songs ay nakabisado ko na. Bawat intro, alam ko kung anong oras na kasi naaalala ko kung anong program yung mag-e-ere ng ganong oras. At pati po yung pro tips ni Ate Maloy, kahit estudyante ako, isinasabuhay ko at ginagawa ko kahit pang mga nagtatrabaho yon. At naaalala ko kapag pro tips na, tinatawag ko ang nanay ko, sinasabi ko, "Ma, pro tips na, late na tayo." At doon nagsimula yung DCAS journey ko. At doon din ako nag-start na mangarap na someday sana makapasok ako sa DCAS. Pero yung lagi kong kasama na makinig sa radio pag umaga, habang nagkakape, ay umuwi na kay Lord noong July 2025 due to heart failure. Yun po si Mama Christy. Siya po yung nagpalaki sa akin, naglalaban ng damit ko, naghahanda ng pagkain ko, nagbibigay ng mga luho, at lahat ng bagay na alam niyang magiging masaya ako. Siya din ang tagapagtanggol ko pagka pinapagalitan ako ni Mami, pinapagalitan ako ni Ina, at tagapagtanggol ko kapag meron akong friends na hindi maganda pakikutungo sa akin. So, siya ang lahat na gumagawa nun para sa akin. Si Mama Christy po, ang katuwang ni Mami Nora sa pagpapalaki sa akin as their adopted child. So, lagi niyang paalala sa akin kapag nahihirapan ako sa work dito sa DZAS kasi hindi rin ganun kadali yung trabaho at yung biyahe, lagi niyang pinapaalala na huwag akong magre-resign. At palagay ko, ito rin po yung pamana niya na huwag akong titigil na magministeryo through FEBC. Alam niyo mga kaagapay, napakalungkot, pero alam ko, ang nakakapagpa-comfort lang po sa akin talaga ay yung sobrang saya na siya sa piling ni Lord. Itong taon po na to, napakadaming nangyari sa buhay ko. Napakadaming highs and lows, ups and downs. Kung ano-anong emosyon ang naranasan ko pag pumapasok ako sa trabaho. Napakahirap harapin nung araw. At salamat at binigyan ako ng Panginoon ng mga kaagapay sa DZAS, yung aking DZAS family. Sila yung bigla na lang yayakap sa akin, nangungumusta, magbibigay ng time to talk to me. At mabuti ang Diyos in the midst of grief, sadness. At lagi ko nga sinasabi kay Lord, pasayahin naman niya ako kasi nilalamon na ako ng lungkot. Meron po kasi talagang mga days na hindi ko mapigilan na umiyak, hindi ko mapigilan na malungkot, hindi ko mapigilan na para akong gustong humiga sa sobrang iyak, and especially pag mag-isa. Pero ito pong verse na to, yung nakakapagpa-comfort sa akin during those times. Sabi po sa Psalms 56 verse 8, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each
one in your book. So, napakagandang verse po nito, no, na lahat po pala ng mga luha natin ay kinokollect ni Lord at hindi yun nawawalan ng kabuluhan. So, si Ma'am Jo, yung station manager po ng DZAS, in-encourage niya po ako na hanapin yung biological father ko. So, as I have mentioned po earlier, adopted child po ako. And my biological parents are close family relatives din naman. So, kilala ko na po yung biological mother ko, pero yung father ko po, hindi ko pa nakikilala. And after series of heart-to-heart talk po with Ma'am Jo, naging maluwag po sa loob kong tanungin sa relatives ko kung sino yung tunay kong tatay. Then, September 2025, nakita ko po siya sa Facebook and I chatted him right after he accept my friend request. Akala ko magagalit ako kasi iniwan niya ako nung baby ako. Akala ko masakit na salita yung masasabi ko. Pero it turned out na nangibabaw yung forgiveness and yung joy na finally after 26 years ang nakilala ko siya. So noon, mga kaagapay, alam nyo ba, sobrang naiinggit ako sa mga classmates ko na hinahatid sila ng tatay nila, ng papa nila, yung mga friends ko na kasama nila sa family picture, yung papa nila. Ngayon, natutuwa ako kasi alam ko na yung feeling kung papaanong may papa. So the Lord preserves yung life po nung tatay ko para makilala ko po siya. At maging kumpleto po yung matagal ko nang hinahanap na sagot sa mga tanong ko. And the Lord taught me how to forgive as the Bible says in Proverbs 17 verse 9, love prospers when a fault is forgiven. So kapag po pala nagpatawad tayo ng isang tao, lalo tayong magmamahal, lalong mag-overflow yung love na ibinibigay natin kasi nag-overflow din po yung love na natatanggap natin. At lalo po yung magiging blessing sa atin yung dala po ng pagpapatawad. So, it's indeed a roller coaster emotion to end my 2025 journey. May nawala, may dumating, pero hindi kailanman mapapalitan yung nawala at hindi rin masusukat yung halaga nung dumating. Sa gitna ng lahat, natutunan kong ipagpasalamat na may taong hindi na babalik at may biyayang dumarating sa tamang panahon. At doon ko po mas nakita kung kaano kabuti ang Diyos sa buhay ko sa bawat season. Yun lang mga kaagapay, maraming salamat sa pakikinig po ng aking kwentong kaagapay. Nawa po ay napagpala kayo ng aking short testimony kung paano ako kinomfort ng Panginoon at kung paano din siya kumilos sa tamang panahon. Sa Diyos po ang papuri at maligayang Pasko kaagapay! Samut-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEBC mo?